Morning everyone. So welcome to this open forum. So we're here today po to engage in a productive and open discussion on non-collection policy in public schools advocacy. So this is your space po to share your thoughts, perspectives, and concerns. All your viewpoints are welcome and we encourage respectful and constructive dialogue. So let's make the most of this opportunity po to learn from each other. So let's talk about it po and be part of the conversation. So to start po, I am going to share my perspective, insight, and opinions about the no collection policy in public schools advocacy. So day 6 po, August 2024, the Department of Education or DepEd reminded schools that no fee shall be collected from learners and teachers in all public and private elementary schools, secondary schools during enrollment period, and at any time during the school year. And DepEd Memorandum Number 41, Series of 2024 po, or the reiteration of the no collection policy in schools, Education Secretary Sonny Angara po reminded field and school officials that the sale or tickets and or the collection of contributions in any form from school children, students, and teachers of public and private schools, colleges, and universities is prohibited. So the prohibition covers any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise. However po, this said policy shall not cover membership fees to the Red Cross, to Girl Scout of the Philippines, and the Boy Scouts of the Philippines. Contributions of parents and other donors and stakeholders po for the support of Barrio High Schools are likewise not covered by the prohibition. So in line po with the Republic Act number 4206 as amended, those who will not adhere to the prohibition will be penalized with a fine or imprisonment for not more than a month of both in the discretion of the court. DepEd personnel po were also advised to refrain from unwarranted solicitation and collection of contributions as stated in DepEd Order Number 49, Series of 2022, also known po as amendments to DO Number 47, Series of 2022, or the promotion of professionalism and the implementation and delivery of basic education and programs and services. So, here are my insight po and opinions about the no collection policy in public schools advocacy. So, my insight po is when it comes po on financial burden on parents often struggle to pay for additional fees, especially in low-income communities. So, yung no collection policy po can alleviate this financial stress. And then, focus on education. So, yung primary function po of public schools should be education, hindi po fundraising. So, yung no collection policy ensures resources are directed toward improving teaching and learning. And then, transparency and accountability. Yung no collection policy po can increase transparency in school finances and reduce the potential for misuse of funds. So, yung opinion ko naman po about dito po sa no collection policy in public schools advocacy is that yung when it comes po sa mga parents, mas nababawasan yung problema nila dahil wala ngang bayarin, ganon. And then yung when it comes naman po sa cons or sa disadvantage po, kumbaga, yung schools, nawawalan sila ng ability para po makapag-provide ng additional resources. So yun. And then, requires alternative funding sources, potential for resistance from school administrators and teachers. So yun po. And then, sa additional consideration naman po, the specific details of no collection policy. So, what fees are included? Are there exemptions for certain activities? And then, when it comes to alternative funding sources, how will schools fund necessary activities and resources if no collection is implemented? So, paano yung saan kukuha ng pondo kung walang
mga bayarin, ganon. Walang babayaran sa school. Saan kukuha yung mga teachers, ganon. So, yun. And then when it comes naman sa community involvement, how can the community be involved in supporting public schools without relying on parent contribution? So, paano may involve yung school or yung community kung walang contributions? Saan kukuha ng fund para participate? So, yun. So, in overall po, yung no collection policy in public schools advocacy is a complex issue with both potential benefits and drawbacks. So, it is important po to consider the specific context of each school and community when evaluating the feasibility and the desirability po of such a policy. So, that's all po. So, good day everyone. So, ako yung next kay Miss Lumeta. So, yung pag-uusapan natin is all about toll collection policy in public school advocacy. So, dito, magbibigay ako ng mga insight. So, tama yung sinabi ni Miss Lumeda na based sa DepEd, merong policy na no collection policy. So, itong policy na to is also known as the act prohibiting the collection of contribution from school children of public primary, intermediate, and high school. So, pero meron ditong mga exemption na policy. Isa dito yung Red Cross, Girl Scout, and Boy Scout na yun namang yung required yung parent na magbayad. Kasi nga, hindi siya kasama sa no collection policy. So, meron akong napanood na video about kay Tulfo. Yung meron dun nagreklamo na dalawang parent. So, yung parent na yon ay sina Rosalie Orga, Alma Katakutan, at iba pa. So, halos lahat nga ng parent ng mga student is nagreklamo dahil nga si teacher daw is humingi daw ng pera or contribution para sa TV, printer, ID list, then intrams, t-shirt. So, subalit, wala daw ipinakitang project si teacher. So, kaya yun yung parang nirereklamo ng mga magulang. Kasi, sa tagal nung sa tagal ng klase ng mga bata, wala man lang silang nakita na merong kinahinatnan yung project na yun. So, base nga doon sa sinabi ni attorney doon, dahil nga nagreklamo yung mga parent doon. Sabi doon na kapag daw napatunayan si teacher na ganun yung ginagawa, maaari daw siyang dumaan sa tatlo. Ito yung tinatawag na sanction. So, yung sanction na yon is reprimand, suspension, and dismissal from the service. So, sa tatlong yon, pwede yun na maihato doon kay teacher. Pero doon sa napanood kong video, hindi naman doon nasabi kung ano nga ba yung nangyari doon kay teacher. Pero yung pinakawan talaga doon nung mga parent is mawalan ng license si teacher para daw hindi na maulit pa. Wala nang mabiktimang iba. So, base din doon, yung opinion ko lamang doon sa video na yon is tama nga din naman yun na nagreklamo yung mga magulang. Kasi kung wala naman talagang ipinakitang project na nagawa, di ba? Ano pa't nagbayad sila? Hindi man lang nagamit ng mga bata. So, pero sinasabi doon ni teacher is, na doon daw yung pera daw, pinagawa niya daw na cabinet. Yun lang, hindi naman napatunayan na ganun. Tapos, okay lang naman sa, di ba, karamihan sa mga magulang, okay lang naman sa kanila na magbayad ng pera, basta nakikita nila or nagagamit ng mga bata. Kasi para din naman yun sa ikakabuti nila, di ba? Tulad na lamang ng electric fan, di ba? Sa panahon kasi ngayon is napakainit na.
So, yung mga magulang, gusto rin naman na hindi mainitan yung anak nila, kaya nagbibigay sila ng contribution. Pero dapat, nakikita nila yung, pinagbayaran nila, yung binayaran nila, na ganun, na nagagamit ng mga bata. Pero doon kasi sa issue na to, yung kay Tulfo, is hindi talaga, wala man lang, di ba? So, So, insight ko lamang dito is the no collection policy in the Philippines generally refers to a set of rules that restrict business and organization. So, especially educational institution and retail companies from the demanding payment from consumer or student. So, before the start of the year or a semester, this policy is meant to alleviate financial pressure or families and individuals who may not be able to pay upfront. So maganda nga naman na na naisabatas yung no collection policy kasi 'di ba sa hirap ng panahon ngayon, saan naman talaga kukuha ng pampaaral yung mga magulang, 'di ba? Kasi may mga times nga noon na dahil sa sobrang daming babayaran, meron doon na isang teacher ngayon na hindi na pinapa-exam yung mga bata, di ba? Basta dapat daw magbayad na muna. So, hindi pwede yon, di ba? Dito sa no collection policy. So, meron ding batas doon na na hindi pwedeng hindi pa examine yung mga bata. Kasi di ba karapatan nila yun. So, at the end of the year, dapat is bayaran. So, yung nangyari doon sa kay Tulfo, lesson learned na rin naman yun. Kasi, di ba, as a future teacher, dapat na malaman natin na kung ano mo yung mga batas na dapat nating sundin. So, dapat hindi natin inaabuso yung pagiging teacher natin. Diba? So, hanggang dun na lamang. Maraming salamat. So let me share naman po about what's my insight about this topic, which is the no collection policy. So the no collection policy in public schools is a vital advocacy aimed at ensuring equitable access to education for all students, regardless of their socio-economic status. So, this policy prohibits the collection of fees and other financial contributions from students, which might otherwise become a barrier to their education. So, by removing these financial obligations, the policy fosters inclusivity and supports the right to free basic education as enshrined in many legal frameworks. So it allows students from low-income families to attend school without the fear of being excluded or stigmatized for their inability to pay. So, however, while the policy promotes equity, it also presents challenges for schools reliant on additional funds for operational and extracurricular activities. So, without adequate government support, schools may face difficulties in maintaining the quality of education, facilities, and programs. Therefore, it is essential for policymakers to provide sufficient budget allocations to schools to compensate for the financial gap created by this policy. So through proper funding and community support, the no collection policy can be effectively implemented without compromising the quality of education. So with this policy po, so parang mas napapadali or napapagaan ang pag-aaral ng bawat mag-aral na gustong makapag-aral. So yun lang po yung insights ko po and opinions about this topic. So next po. So ako naman po yung mag-share about our topic na no collection policy and public school advocacy.
So the advocacy for a no collection policy in public school is rooted in the principle of providing free and accessible education for all. As guaranteed by many national constitution or legal frameworks, this policy ensure that public schools do not require financial contribution from parents or guardian for enrollment activities or educational material, thereby fostering equity and inclusivity in education. So the importance of a no collection policy is it upholds free education. The public education is typically mandated to be free. Then it promotes equity, reduce financial pressure on families, and it encourage accountability and transparency and foster inclusivity. So that's all po. Good day everyone. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba ang nalalaman ko tungkol sa no collection policy. So, pag sinabi kasi nating no collection policy is ito yung nagbabawal sa pagkolekta ng anumang bayarin o contribution mula sa mga magulang o estudyante para sa mga aktibidad o proyekto ng paaralan. So, ang layunin nito is upang matiyak na ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang kalagayang pinansyal ay magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon sa edukasyon at ang mga aktibidad na inaalok ng paaralan. So sa ilalim nito, ang paaralan mapa private o public man ay hindi dapat manghingi ng contribution para sa mga proyekto, kagamitan o iba pang pangangailangan na dapat sana ay pinunduhan ng gobyerno. So ito rin ay naglalayong alisin ang anumang hadlang na dulot ng kakulangan sa pondo na maaring makaapekto sa partisipasyon ng mga estudyante po sa mga extracurricular activities, field trips at iba pang mga programang pampaaralan. So no collection policy ay ito yung pagkilala sa kahalagahan ng edukasyon bilang isang karapatan ng bawat bata. Sa pamamagitan nito, ang mga paaralan ay nagiging mas inklusibo at mas nakatutok sa pangangailangan ng lahat ng estudyante. Ipinapakita nito ang pagkilala sa mga hamon na dinaranas ng ilang pamilya, lalo na ang mga may mababang kita, at isinasagawa ang mga hakbang upang matiyak na hindi magiging hadlang ang pinansyal na aspeto sa pagkuha ng kalidad ng edukasyon. So, ang insight ko po dito ay kapag sinabi kasi nating no collection policy, it means ito yung nagbabawal sa pagkolekta ng anumang bayaril sa paaralan. So, pwede ka naman mangolekta or manghingi ng contribution. So, dapat is nakikita yun. Say, for example, is hihingi ng contribution si teacher upang bumili ng ibang kagamitan sa paaralan na magagamit ng mga bata. So, dapat sa paghingi mo ng contribution ay dapat nakikita ito ng mga estudyante, lalo na ng mga good day everyone. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba ang nalalaman ko tungkol sa no collection policy. So, pag sinabi kasi nating no collection policy is ito yung nagbabawal sa pagkolekta ng anumang bayarin o contribution mula sa mga magulang o estudyante para sa mga aktibidad o proyekto ng paaralan. So, ang layunin nito is upang matiyak na ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang kalagayang pinansyal ay magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon sa edukasyon at ang mga aktibidad na inaalok ng paaralan. So sa ilalim nito, ang paaralan mapa private o public man ay hindi dapat manghingi ng contribution para sa mga proyekto, kagamitan o iba pang pangangailangan na dapat sana ay pinunduhan ng gobyerno. So ito rin ay naglalayong alisin
ang anumang hadlang na dulot ng kakulangan sa pondo na maaring makaapekto sa partisipasyon ng mga estudyante po sa mga extracurricular activities, field trips at iba pang mga programang pampaaralan. So, no collection policy ay ito yung pagkilala sa kahalagahan ng edukasyon bilang isang karapatan ng bawat bata sa pamamagitan na nito, ang mga paaralan ay nagiging mas inklusibo at mas nakatutok sa pangangailangan ng lahat ng estudyante. Ipinapakita nito ang pagkilala sa mga hamon na dinaranas ng ilang pamilya lalo na ang mga may mababang kita at isinasagawa ang mga hakbang upang matiyak na hindi magiging hadlang ang pinansyal na aspeto sa pagkuha ng kalidad ng edukasyon. So, ang insight ko po dito ay kapag sinabi kasi nating no collection policy, it means ito yung nagbabawal sa pagkolekta ng anumang bayaril sa paaralan. So, pwede ka naman mangolekta or manghingi ng contribution. So, dapat is nakikita yun. Say, for example, is hihingi ng contribution si teacher upang bumili ng ibang kagamitan sa paaralan na magagamit ng mga bata. So, dapat sa paghingi mo ng contribution ay dapat nakikita ito ng mga estudyante, lalo na ng mga magulang kasi if hindi nila ito makita,